mga kalarga, magandang araw sa inyo at welcome sa isa na namang napakagandang episode ang i-feature natin ngayon, Mr. Tony Antonio, the heir to the throne, dito sa ating episode 26. Yes, bago ang lahat, partner, pabatiin muna natin ang ating bisita. Walang iba kundi si Sir Tony Antonio. Sir, bati muna tayo sa ating mga viewers. Anyway, una-una, thank you for having me dito sa Larga na Boss Jello, Boss Chu. Thank you so much sa lahat umubo ng podcast na to. Maraming salamat sa inyo lahat. Yun, bago natin ituloy yung magandang kwentuhan na to. So, balikan muna natin yung mga upcoming events ng Manila Arena. So, ito yung mga aabangan natin sa ating, syempre, Manila Arena ngayong December. Yes. Unahin na natin yung double down 2 hits ulutan. Tuwing Biyernes at Lunes yan, ha, mga senyores. Siyempre. Kung saan meron po tayong 5,500 na minimum and 5,500 na cash band. So, no pat yan, ha, mga senyores, no pat yan. So, tuloy-tuloy pa rin tayo talaga sa ating 2 hits. So, ito yung masaya din dito. Tuwing linggo, marami tayong nakikilalang personalidad. Iba't ibang personalidad. Ito yung ating one ng masa. So, meron po tayong 8,000 per win. 3,500 yung minimum natin dyan. Cash band natin is 3,000. I think 3,000 ba? At meron tayong ano dito yung tinatawag na 3 wins bonus. Under 1 entry name. 3 consecutive wins under 1 entry name. Meron kayong 10,000. Ayan, napakagandang. Bukod dun sa 8,000 na per win. Bukod yun. At ibigay agad yan sa inyo para masaya ang lahat. Yes, at eto naman po ang big event natin this coming November 29. Ito yung magandang palaban po ng 419 Dayang-Dayang 7 event kung saan 55,000 ang entry fee, 55,000 ang minimum. Araw po ng Sabado yan, hosted by Mr. Among Edwin Tose. Ito ay talagang inaabangan din dahil ito ay palaban ni Among Tose at na-feature na rin natin dito sa Larga na. At 3 stag eliminations will be on December 3, December 6, December 10. December 10, ito naman ang ating 2025 Master Breeders' Cup 12 Stag National Derby National Band Edition. At grabe ang papremyo dito, partner. 50 million ang guaranteed prize dito. Balita ko, hindi lang 50 million ito. So dinagdagan pa itong papremyo. Naging 55 million guaranteed prize or more pa yan, mga senyores. 8,800 ang ating entry fee. At ayan po, mga senyores, yung ating accepted weights, 172.22. Talaga naman, napakaganda ng palaban na ito. Sa Manila Arena lang po yan, mga senyores. At ano pa ba? Ano pa ba ang mga upcoming events natin sa Manila Arena? Huwag natin kalimutan, partner, yung kay Capri. Si Chairman Rick Cabial, ayan, 2 weeks ulutan yan. Every Tuesday naman yan. So tuloy-tuloy po yung ating event dyan sa Manila Arena. So no entrance fee pa rin po yan. At sa lahat po ng mga nagtatanong tungkol sa schedules dyan sa Manila Arena, pwede nyo pong i-like o i-follow yung page ng Manila Arena Pitmasters Group. Nandun lahat. Yung mga updates natin, yung mga events natin, nandun na rin. At syempre, wag nyo kakalimutan. Ito talagang gusto kong sabihin sa mga subscriber na, yung mga hindi pa na-subscribe, na mag-subscribe na sa ating YouTube channel dahil mas maraming, napansin ko, mas maraming viewers lang di pa nakasubscribe. So malaking tulong sa atin yung mga subscribe nyo para magtuloy-tuloy yung ating content. Yes, at eto na. So meron pa ba? Wala na. At dumako na tayo dito sa ating panauhin, sa ating bisita. Walang iba kundi si Sir Tony Antonio. So hindi tayo nagpalakpakan kanina. Magandang araw sa ating guest. Sir Tony, thank you mga idol. So, game, ano bang ating bago ang lahat, Sir Tony, gusto muna naming malaman kung ano ba ang talaga ang tunay na pangalan ng isang Tony Antonio. Ang real name ko is Jose Antonieto Antonio. And kanina off camera, they were asking me kung saan kasi nanggaling daw yung Tony. Ang totoong nickname ko talaga dyan, lalo sa may mga kilala, mga pamilya ko, Tonet. O, di ba? Sa mapakinggan, di ba? Kaya nawala. Hindi, kasi nung kabataan ko nun,
tag dito sa Ateneo, syempre all boys, mga sutil ng mga tao. Ako kung nabutan yung isang character sa TV show noon, nakasama nila Tito Vic and Joey, si Tonet Macho. Hindi nyo na nabutan, ano? Hindi nabutan yan. Siguro. Wow, tanda ko na. But anyway, binibiro ko noon natin, Tonet Macho, syempre, ano yun, LGBTQ yun diba? So, syempre, hindi pwede, diba? So, lagi ako nakatotrouble noon, kaya laging suki rin ako ng headmaster ng bata ako noon. Basagan yan, basagan. Oo, syempre, siraan ng pangalan. Medyo gulo-gulo. And down the years, we all studied sa States, kami magkakapatid. We were there for like 5-6 years. And then, dun nalabas yung kasi syempre, pagkakataon ko na tanggalin yung Tonet. Diba? Only family people would know the name Tonet. So sa mga nakarinig nito, yung tatawagin Tonet, ha? Umiinit. Lumabas na yung Tonet But anyway, I went to the States. Ang tawag naman saan, Jose. Ako parang Mexican character na. Orale, Jose, how are you? So, Jose Antonio, from the Antonio, doon pinanganak yung Tony na nickname ko. From then on, nadala ko na yung Tony. Hanggang bumalik ako dito. Ayan. And then, we all came back from the States, 1999. Tama 1990. Dito na ako nun. So, parang, parang kakapanganak lang sa akin. Bata pa. Ano ba? Mo to, hindi na ako eh. Sir Tony, ano ba yung humble beginning ng Antonio family? Pwede mo ba okay. Sige, a lot of people has asked me about this. And I am very happy to share briefly how it all started. The family, especially my father's side, I'm sorry, we're from Cagayan Valley. Ilocano kami. Okay, and then my mom's from Zambales naman. Okay, but more of my dad, siya ang panganay of 6, born in Cagayan, and then he studied in Don Bosco, nag-seminarista pa si Erpat, maraming may alam yan. Diba? He was a seminarian, then he studied sa Manila, college life niya, yan, nakwento ni Ninong Tony, nasala, na-guest niya rin dito, nag-college yan sa Lasal. Okay? And, ayun. Anong natin pa? Tuloy lang natin dun sa family background natin, Sir Tony. Ilan tayong magkakapatid? Okay. There's 3 of us, me, my sister, and my brother, Patrick Jr. Pagdating naman sa yung interest sa pagmamanok, it was only me who really picked up after that, sumunod dyan. Kasi malapit dito sa studio ninyo, kung dito lang sa Guerrero Street, when my father before was a salesman, yun ang trabaho po ng father ko noon. Yun yung pinakaunang work na nila. During the 70s, he was a salesman, a door-to-door salesman po siya ng libro. Anong libro eh? Anong libro yan siya? That time, the name of the book he was selling was Groliers. Yan, he was selling it door-to-door. And nakatira kami sa apartment ng tito niya sa Guerrero Street. Diyan lang, malapit lang dito. Kaya ang una kong sabungan na napupunta nun is yung sabungan dito. Mandaluyong. Yung bago mag-JRC, sa Macho Boulevard. Diyan kami nun. Diyan nakakasama ko yung uncle ko ngayon na si Mayor Trinidad ng Igig. Siya ang kasama ko, ibang mga brothers niya. The only brother ng father ko, si former Governor Ambong Antonio. Diyan kami nagpupunta noon. Kaya at a very early age, na-expose talaga ako sa manok. Mga ilang taon ka nung... Ako, if I was born 1973, siguro bago bago mag-80s, nung medyo maano na ako, mga 10 years old ako, 9, naano na ako talaga sa manok. Na-attach ka na. Na-attach na, nakikita ko na. And I saw how yung humble beginnings ng father ko mula sa manok hanggang sa what Sagupan is now. Dati nga nun na hindi sa pag-aanos, ang mga manok ni Erpat noon, nakatali lang yan sa tabing kanal doon. Sorry, literal kanal. Tabing kanal dyan sa Guerrero Street. Bago 1, 2, 3, 4 na butas yung apartment noon dyan. Sa likod niyan, andun yung mga kulungan na mga kahoy. Bago may ilang puno noon doon na merong 2x2, tuntungan na yun. That's how it is. Talagang literal na, hindi lang backyard, ba talagang canal side. Ay, kanal, parang mga sa tabi-tabi lang, yung gutter-gutter. Pagka naglalaban kayo dito sa Mandaluyong, ano yung pakiramdam bilang bata na... Bata, sumasama ako sa kanila, taga-bit-bit, di ba?
taga-bigay ng tubig sa mga manok noon. I was, nung bata ko, syempre parang, uy, okay to. Cool. Diba? Lalo I was getting of age. Uy, ang galing nito. Nakikita mo sa mga lolo mo, sa mga tito mo. So there's another way to go. But to really understand it, like yung sabong. Iba kasi pagka umpisa pa lang, nahilig ka na dun sa pag-aalaga. Totoo yun. Kahit it's more of, una yung hilig, it grows on you. Nauna muna sa akin nun, was the curiosity. Hanggang sa nagiging passion. Oo, nagiging ayan na, bago, I never took attention yung si Taddy mo, si Sikat, si ganun, bata ako. Kasi yan if correct me if I'm wrong, but during the mid-80s, doon na nagkakaroon siya yung tinatawag na si Idol. Diba? But akin, I never took, hindi ko na masyado. That time din naman noon, nag-America na rin kami. When I got back, 1990, tuloy na naman ulit. Kasi even in the States, when I was doon, may mga kaibigan din ako or mga tito ko rin doon na nagsasabong. Diba? So that time noon, hindi pa ganun ka-stricto, nakakalusot-lusot pa kung saan-saan. So nakikita ko rin noon. But ang full immersion ko sa industry natin talaga was when I got back from the States during the 90s na. Yan na, because I had a friend in high school, nag-brent ako dito noon na a friend of mine na mahilig magmanok, na-trigger din ulit na naman yun. So yun na, lagi na kami magkasama, pupunta sa even during college. Ako medyo pasaway. Nag-aaral ako sa college nun. It's either maglalaro ako ng bilyar sa Ambrosia, ako nabuti, lechonan yun may bilyar ako doon, kundi magsasabang ako sa Marikina. Ubus ang allowance. So, tuloy-tuloy yun. During college days mo, Sir Tony. It was for fun. Diba? For fun. So, after college, Sir Tony, nag-business agad ba? Or nag-work? Okay, ganito yan. Diba, si Dad kasi, if I come back, a little rewind lang tayo, he was a salesman. Nagkaroon siya ng sarili niyang company during the 1980s yan. Yung book industry, kung saan siya nagtatrabaho nun, he wanted something of his own, and maybe the way he told me before is he wanted something of his own and something he can grow bigger doon kung saan siya nagtatrabaho noon. Doon pinanganak po yung Philmark Enterprises. We were selling door to door yung lexicon encyclopedia, and that was one of the key kung how it all started yung ni Erpat, yung kanyang businesses. Diba? But of course, somewhere down the line, the encyclopedia died of a natural age of computer. Bukod dun sa publishing, meron pa kayong ibang... Hindi kami publishing, distributor kami. Distributor. It came from the States. Bago binibenta namin dito, it really did, it was so good. It was really, during that time, talagang grabe. Iba ang bentahan ng libro noon. Kasi nung araw. Wala pang mga gadgets. Sa pare dati noon, status symbol, pag meron kang encyclopedia sa bahay mo, wow. Matalino to. Di ba? Ganun Maski di mo nabubuksan sa encyclopedia mo. Basta nakalagay lang sa basta naka-display. Aral to. May encyclopedia ako. Maski di pa nabubuksan. Baka kapag tapos to. Ganun na noon. Ganun ang encyclopedia was really big. But of course, after a long time down the line nga, sabi ko dahan-dahan na wala yung industriya ng nagkaroon ng computer. And we had the first company here in the Philippines before who started selling computers directly. All of our businesses before were direct selling. Lahat kami direct selling. Ako nga yung sabi ko kanina na ako yung medyo pasaway sa pag-aaral. So sabi ng daddy ko, if you don't want to focus in your school, magtrabaho ka. I was exposed in selling during the mid-90s sa encyclopedia na. I was trained to be a salesman just like anybody else. Walang anak-anak. Dito pa lang sabihin ko, ganun ka-stricto ang ama ko. Yung strictness niya, dala niya hanggang ngayon at the age of 76 sa pagmamanok din niya. So hindi pwedeng anak ka niya. Walang ganun. Sinabi yan, hindi ko makakalimutan nun. Harapan ng meeting room, daming tao. My son, Tony, diba? Tonet. Anyway, Tony will be joining us. He will be training just like anybody else. Okay? And there will be no special treatments. Okay. Nung time na nagbi-business kayo, focus na kayo,
nawala ba kayo sa linya ng sabong or hindi. continuous pa Yun rin yung kung talaga? mababase natin yun sa mga yung kwento ng Ninong Tony noon. When Dad was still a salesman for another, wala pa yung Philmark. This was before the 80s. Ano yan, no, nakaipon siya ng konti, maniwala po ko hindi, si Daddy nagkaroon ng jeepney. At nag-drive ng jeepney po yan, dito sa ikot dito. Diyan kami sa Mandaluyong. So dito ang ruta niya, Mandaluyong. Dito ang ruta at talagang magaling si Airpat sa pagme-mekaniko. And talaga naman. He learned from scratch, ganun siya. Balita ko nga, Sir Tony, parang namana mo yung pagiging makalikot. Diba? Medyo, lagi ako niloko ng ama ko ng bata ako nun na medyo, imomodify mo na naman. Ganon. Diba? But sa kanya, it was a business. He wanted something noon, but yung sabong, parang lumig siya ng konti. Di ba, kwento na Ninong Tony. It was Ninong Tony Lasala who got him back into sabong and dumire-diretso na. Doon na nag-start ang Sagupaan. Doon na naman. Pati nagsasabong na, ang sabong was part of the family na noon Mga lolo ko doon. But syempre, pero hindi pa full-time. Hindi pa siya full-time because dati siguro baka that time, hindi pa batang-bata pa talaga ako noon. Baka he was focused on his career. Nakaipon, di ba? He wanted to do jeepney, mga ganyan, di ba? And ayan, si Ninong Tony nagbalik sa kanya dito and then the 80s came, he refocused back on his business. Nag-umpisa na yung Philmark namin. And then sabi ko nga, after that, nagkaroon kami ng first company in the Philippines na kami ang nagdi-distribute ng door-to-door ng computers. Yung isang computers. Business yun, yung about, security. Yun. Yun naman, pagkatapos nun, andyan yung computers, we also ventured into, the security system industry. Kami rin ang unang company sa Philippines na nag-door-to-door ng alarm systems. Ang naging idea naman kasi is because why wait for your customer to come to your store? Bring your store to your customer. Tama. So, doon ang direct selling. So, and that attitude, mental attitude, saka yung pagpupursige ng isang ahente, naging dala na mentalidad sa Sagupaan. And Sagupaan was born the year 2000. Ayun na. Actually, before, dapat mid-90s pinanganak ng Sagupaan But that was the time, pahapyaw na lang, na the family went back into politics. Nag-congressman si Daddy noon. So, nung time... delay ng konti. Sir. Nung time na talagang putok na yung pangalan ni Sir Patrick, talagang doon na siya nag-decide na umpisahan ang Sagupaan. Paano nila inumpisahan? Kasi ang start ng Sagupaan is nung kami nag-uusap mag-ama, before Sagupaan was born, dumaan kami dun sa stage na pag nagpapakain ka manok, maraming halo. Actually, nagulat nga ako sa pagka-moderno na ng aming mga companies na in the game fowl industry, ay pa rin. Meron pa rin yung old school na naghahalo ng dagdag ng wheat germ, naghahalo ng kung ano-anong additives, additives. Meron pa ako nakita naghahalo ng honey, lalagyan ng molasses, lalagyan pa ng kanin. Ikaw na lang kumain nun, ang sarap nun. So ang purpose talaga ng Sagupaan is all natural talaga na. Oo. Kasi isa sana when I was talking to my dad before, sabi niya gano'n, kaya ko naman is because muna hilig na yan. Diba? So what more? Diba? Negosyo mo, gawin mo ng hilig mo, gawin mo ng negosyo mo. Diba? It's not really about what you can earn. It's what you can share. Ganun si Dad being a salesman. And then, pagkatapos nun, yung konsepto ng Sagupaan is, for him, when he was speaking in seminars before, nakita din niya na ba't ka naghahalo na napakadaming kung ano sa pagkain ng manok? So gusto niyang baguhin yun. Baguhin? Kasi alam naman natin, kung sino sa inyo mga kaibigan magsasabi na pag-aalaga ng manok ay mura. Mahal, di ba? Magastos. Sobra. Diba? Patuka pa lang. Patuka pa lang, yun na nga. Patuka pa lang, magastos na. No, why do you have to put so many other ingredients to get this, to get that? Samantalang, simple, diba? Simple lang. Ang simple lang ganun. Simple lang. Simple lang. Hindi pa magulo. Mas madaling sundan. Diba? Yun na naging point ni Dad. So, pinangarak ang Sagupaan. Diba? And then, he
created Sagupan, we opened Sagupan under the entry name na ginagamit lagi namin noon, which is Sagupan. And bagay yung kanyang idea of taking care of the roosters in the more simplified, direct and natural way, yun ang naging ng Sagupaan. So, ibig Doon sabihin, na pinanganak 2000. yung Sagupaan, pinanganak siya para, dahil nakita ni Tulungan, Sir Patrick na kung ano-ano yung mga pinagagawang pagkain, kung ano-ano yung mga ingredients na nilalagay. So, na dapat ganito lang. Dapat simple lang. Simple lang. This is ours. Di ba? Siyempre, I'm sure maraming mga, alam mo na, may mga keyboard warrior na maraming okay lang, normal lang yan. We accept. But itong sinasabi ko is what we have been doing and what we believe in. And what we can see it works. Di ba? Actually nga, medyo skip lang ako ng konti. Sagupan has been having yung parang schooling, yung mga 2-day seminar schools na we have a lot of visitors, mga estudyante, ika nga, na nagugulat sila na ito lang pala. Di ba? But sabi ko is, what's hard to replicate is the system. Yung implementation ng selection, yung implementation ng yung disiplina. Tama. So, ibig Diba? sabihin Yun ang dun eh. yung 2 days seminar na yan, Nandun lahat. ng mga... We explain what we do. We explain... Puro hands-on yun. Puro hands-on. Okay. And on the last day, adun si Dad. He shares the way he selects, the way he does this. And marami nagugulat. But gulat na happy sila na parang, uy, ganito pala Kasi yun. wala na kayo additives, wala kayo nahalo. Ganito lang pala yun. Hindi kayo tuturo. May magtatanong sa akin, pare. Wala kayo tinuturok na wala kayo tinuturok na testosterone. Kasi nagugulat sila dun sa mga ni manok, Sir diba? Patrick. Natural lang talaga. Tsaka nakaka-proud yung makasali ka sa ganong seminar kasi mismong si Sir Patrick na the most winningest cocker breeder, sila mismo yung mag-hands-on, magtuturo sa'yo kung ano yung mga mismong ginagawa sa sarili nilang farm. Doon pa lang panalo ka na. Doon pa lang panalo ka na. So pwede mo bang ikwento sa amin, sir, kung gaano nakatagal yung seminar na yan? Itong schooling na to. We started this, tawag dito, nung... Kasi idagdag ko na rin para marami kasi minsan sabi nila ba't hindi ka namin nakita sa buong ngayon masyado. 2021 doon ni pandemic nagka-cancer ako. So I had to take a break, I had to go to States and muntik na akong tinawag sa taas. Pero binalik ako siguro at may mga kailangan gawin. May purpose. Thank you, Lord. May purpose pa. Thank you sa mga tao na nagdasal sa akin. Alam nila yan. Pila pare Eric, alam nila nangyari sa akin. So it was nice that they were also worried that time, maski na may konting alam mo na, during that year 2021. But I was okay. I get back. Mas naging focus ako sa family ngayon. Business. But kaya masarap ako sa telepono ngayon. Ano laban na, di ba? Parang so kumbaga ito second chance na para for the family. But for the family and for the passion. Para masagot ko yung mga tatanong sa akin, ba't hindi ka namin nakita? Ba't hindi ka nagbibitaw ngayon? Mga ganun. Sabi ko, yun nga. But sa bagay kasi kung kailangan. Yung sport natin lagi namang nandyan naman lagi yan. Pero kailangan bumawi ka talaga sa pamilya. Oo. Yun din ang inaano ni Dad sa akin. Sana i-focus on family. Maski na kasi I also, di ba maraming tao ngayon, lalo mga medyo nagmamanok bago. Di ba? They see him as somebody who bets big. Di ba? But for me, I would like to see people na isa siyang parang ama talaga. Sa amin nga, pag hindi ka pinapagalitan, doon ka matakot. Pag hindi ka pinapansin, hindi ka pinapagalitan, mag-resign ka. Nakakatakot na yun. Oo, mag-resign ka na. Pero ikaw, sir, wala kang pag-asa. Diba? Pero malakas ka rin ba, no? Si Dad naman ang bet niya naman yan. Ang maganda sa kanya is, he will not use company or family money, that's his money. Diba? Yan hilig niya, hobby niya to eh. Diba? Saka hindi naman siya yung basta-basta didiin sa isang manok. Didiin niya pag alam niya kumikilos ang manok. Pero pag hindi kumikilos ang manok, abay, minimum. Iwanan ka na minimum na lang yan. Inabes na yung mga kasama namin mag-ama na, Dad, masamang kilos, ganitong score natin. Sige, okay na. Tingin mo, minimum mo na lang. Diba? Kasi sinasabi niya sa akin, hindi mo maiuwi ang sabungan. Tama. Hindi mo pwedeng iuwi yan. Kung masama, score mo yun, manage mo na lang, yung damage control ka na lang. And then learn from what happened. Kung anong mali, pag-aralan mo, bumawi ka. Continuous learning. Continuous learning yan. Kaya Dad never will always say, makakausap ng mga tao yan na natanong na ayaw niyang tinatawag the best. Because there's no one the best. Kung meron sa
hindi pa natatalo, sinasabi ko lagi magtaas ng kamay. Pag may nagtaas ng kamay, bugbugin natin. Kalokohan yun, di ba? So balikan lang natin, sir, yung sagupaan. So saan nanggaling itong pangalang sagupaan? Sagupaan has been an entry of my dad noon pa. Kasi bata pa ako, natatandaan ko na ang NCA was even being held in Araneta noon. Diba? Sagupaan na talaga. Sagupaan na talaga ang entry name niya. Hindi yun ang ginawa niyang name ng company namin, which stands now Sagupaan. Behind the success of Sagupaan, sir, ano yung mga na-encounter nyo na struggles sa pagpapalaki na itong company ng Sagupaan? Madami din. Of course, dito, there was some other companies na nauna sa amin nun. It was hard kasi 2000 nag-umpisa ang Sagupaan. I was actively with the Sagupaan 2021, 1 year after. But kasi during that 1 year na I was still in the other company. Diba, may mga tao din tayo, may mga managers ako doon. So I was also working there. Then finally, sabi ni Dad, kailangan natin dito. So 2021 I left the sales team ko with a manager of mine, and then I fully moved na sa Sagupaan. Ako mismo, I was going to the field. So ngayon, ikaw kapatid pare, ako yung ako yung 1 week minsan nasa field lang ako. I sleep sa mga staff houses. Diba? I really saw how it grew. Nakikita ko talaga. And it was nice kasi it was also hard. Hindi naman lahat ng tindahan, puro sinabi mo, Patrick Antonio, tatanggapin ang produkto mo. Tama. Hindi naman lahat ng tindahan na sabongero, hindi nila kilala eh. Diba? So we had to prove something that what we are selling is of quality. Tama. Importante talaga. And that was the time na my dad, I can remember, they're growing the yung bagay pag gumagapang bago pang gilakad parang sanggol, the growing years of Sagupaan, si Dad mismo nagsa-seminar. Iikot yan. Talagang siya ang napaka-hands-on. Nagsasalita siya. I can remember noon na I was with him sa Matina kami noon. If I'm not tama, andun pa ang late Senator Revilla. Nasabi sa kanya na, Patrick, bakit mo binibigay yung sikreto mo sa mga ibang tao? Sabi niya, Senator, hindi naman siya sikreto eh. It's something anybody can do. Yung dedikasyon mo lang, saka yung pagtututok mo sa gawain ito, doon magkakaiba. Maski sabihin ko sa'yo, sikreto ko sa'yo, kung hindi mo naman siya magawa ng gano'ng kadedikado, it will not be effective. Diba? So, yun ang nagyano ni Dad eh. Kasi if you can really look back at it, yung ugali niyang very talagang persistent. Meron kami na tumanda ako at the age of 53 now na hindi ko matanggal yan. Meron na lagi-lagi yan. Persistence is the key to success. Diba? Sir Tony, ano ba yung mga duties and responsibilities mo sa Sagupaan? Sa Sagupaan, basically I handle the sales side of everything. Sa sales, I meet with the sales people. Ako yung madalas na, lalo the time na before I got sick, ako yung talagang bumabiyahe from province to province to meet. Tumitira talaga ako kasama ng mga ahente sa field. And I go from store to store. Because mentally, physically, sanay na ako noon, lalo mentally, kasi I go house to house noon eh. So sa akin, store to store, simple. Kasi sa akin noon, naging madali ang selling side ng yung responsibility ko sa Sagupaan because I was trained to sell products before kay Mr. Cruz, kay Mrs. Cruz. Pag bumili sa akin ng libro to or ng computer to sa akin noon, hindi na to bibili ulit eh. Lamang kailangan mong computer sa bahay, di ba, or alarm system. But with the feed industry, once you maintain that bond, that friendship between stores, actually marami ako man naging distributor sa amin, naging kumpare ko na, hanggang magkakasama kami. Ando na just maintain the good friendship and the good business relationship. So, yun ang naging sales talaga. I was always out there in the field. So, yun na yung talaga yung naging forte mo may opisina ako sa kwarto. May kwarto ako sa opisina, pero nakakatipid ko pagdating ng hapon, gusto ko umalis. Hindi ko kaya. Tagang field person talaga. Yan, babiyahe ako kung saan-saan. I stay there, But those were the times medyo nakakalungkotin ang biyahe ang buhay ahente kasi my daughters were growing up that time na medyo nakikita ko na pag weekend. Diba? But now, mayroon din namang may parang pros and cons yan eh. It was kind of sad, but now, na stable lang sa Sagupaan, may mga managers na tayo, ayan na. So, it really grew from scratch talaga. But of course, lahat, it was because of my father's teachings, my father's beliefs,
and my father's talaga push. Push talaga. Yung sister mo naman po, ano po yung department Si Ana, yung kapatid ko na yon, she came from the States also, and then she worked dati nun sa EA Sports, and then andito siya, she handles more of like the mga office stuff, yung mga dito ano ba ito, yung mga HR related stuff, yung mga promo sila nag-ano nun. Di ba? Yung mga maraming numero na nakakatamad isipin, silang gagawa. Yung bunso niya naman, Sir Tony. Hindi ko alam kasi yun. Yung youngest brother ko, yun naman, si Utol ko. Yan, si JR naman handles like the financial side of everything. Finances. The bookkeeper. Yan. So, talagang everybody has, we all have our responsibilities. Toka talaga. But at the end of the day, isa pa rin pinag-reportan namin si Airpat. Under supervision pa rin ni Idol PA. Actually nga, Ninong Tony nga nandito dati noon, tanda ko na pinapa-retire na siya para That will not let go. Which we understand. Kasi talaga naging passion niya yan. Passion na. Parang baga anak niya ang sagupaan . From ground up, he built it up. Lahat kami naging kasama sa growth niyan. And then, same thing sa manok. At the age of 76, maniwala po kayo, hanggang ngayon, ang final, walang lalabas na panlaban pag hindi niya fina-final. Doon ba sa duties niyo doon sa sagupaan, sir? Si Sir Patrick po ba ang naglagay sa inyo dito sa sales? Dito sa... basically, yan naman yun. Kasi nakita naman niya yung talento ng katakayan ng mga anak. May sariling assignment talaga. So parang hindi na kayo namili. Dito ako. Yung fighting style ko, kita niya Dito Tama. Diba? Huwag mo ganong initin yan. Baka bilang sumugod. Diba? Diyan ka. Itong kapatid mo, galing sa numero, dito ka. Itong kapatid mo isa, ito, stricto to. Medyo, di ba? Medyo magagamit rin kasungitan yan, dito mo gamitin. So pagdating pa rin sa business, si Idol PA, yes, ganun pa rin, napaka-stricto pa rin. Very stricto siya, very hands-on. But sometimes, ngayon may edad na rin kami, we see it in a very, dati na siyempre, parang ano ba yan? Parang ayaw kang bitawan. But he just means well. He just wants everything to be done the right way. And saka yung ngayon, ugali na, even with his family noon, maaga na ulila ang daddy noon he was the one who basically took care of the family, mga kapatid din niya. Until now, andun yung kuya respect ng mga kapatid niya, which nakakatuwa na nadala through the years. So, masasabi mo bang talagang successful na ang sagupaan? At ano yung mga future plans nyo na magiging of course, improvements? The continuous growth of sagupaan. Sa akin naman, personally, hanggang may bumibili ng product X, product Y, hindi lang sagupaan, it will never end. The challenge will never end. Diba? Matutuwa ako, pwede na, okay na tayo. Kung sagupaan na lang. Diba? But it's impossible. Hanggang meron kang good competitor out in the market na andyan din na ginagawa mo, nagbibenta rin. There's no time to rest. So we always look for something that we can expand with. Kagaya ngayon, we just launched nga pala mga kaibigan, ha? Is it okay? It's okay. We just launched yung paraffle ni Idol ngayon, nag-umpisa ng last November 15. Sa loob ng mga pakete ng sagupaan products, dito you'll find coupons na mayroong QR code, scan nyo yun, it will teach you, tuturuan kayo kung paano kayo sumali doon sa mga papromo na yan. Diba? First time kami nag-promo na walang manok, puro mga motorsiklo, mga gamit na mga para sa farm. A little bit more practical. Diba? Dito. So, sumali po kayo mga kaibigan. Kung you can go to the Facebook page ng Sagupaan Agricultural Feeds. Makita nyo naman yung picture namin mag-ama. Yun. So sa lahat ng product ng Sagupaan dito, sir, nandun lahat yung mga andun lahat andun sa ating instructions. For every product has a corresponding number of coupons. So i-scan mo lang yun, and then pag in-scan mo, you just have to simply register it through that QR code, and then yun ang entry mo. So kailangan natin digital na ngayon. Digital na. Dati yung mga, diba? Yung mga gustong meron ba kayong Facebook page? Yung Facebook page, yung nga sinabi ko sa para sure. Sagupaan Agricultural Feeds. Para makita nila yung mechanics. Andun naman lahat, nakalagay naman lahat doon. Saka, yung message side ng Sagupaan, I personally, sumasagot ako doon. Kaya kung may mga tanong po kayo, huwag kayo mahiya. Ako mismo sumasagot doon. 80%. So, ayan sa mga viewers ng Larga na Podcast, pwede kayo sumali. Bumili everybody, open to everybody yan. Ng product. Yeah. Eto, kung maano natin dyan, sino ba? Ayan na. Sige. Okay. So anyway, we have the Sagupaan Superfeeds and agricultural products. Makita niya, basta importante yung
picture dun is kami ni Yes. Daddy. So ilalagay na lang natin dito, sir, sa screen natin. So, yung ito na yung Thank you, pinaka aantay naman na portion ng ating mga yung gustong-gustong marinig ng sagupaan yan. viewers natin. Okay, Ito na okay. yung gustong-gusto nilang malaman kung ano ba yung paano ba yung farm operation ng or sagupaan. better put siguro in a way, ano bang secret lang? Ano bang Ayun. secret? Secret. Sikreto. Sikreto. Okay, ano ba sikreto ni Idol ni Kahit konti Erpat? lang. Tag dito, honestly, there's no secret. There's no secret. It's ang sikreto is yung tao. Ikaw eh. So, It's the way you implement it. It's how dedicated you are. Diba? Like I said kanina, isang sikreto na meron si Erpat is yung at his age, araw-araw, almost every other day sa farm yan. Kung magkasama yung mag-ama, ang final ng mga manok selection, siya pa rin. Nakikita yan, di ba? Pag meron tayong mga laro sa arena, andun si Erpat, siya mismo. siya mismo Diba? Medyo umidad na lang ngayon, kaya medyo hindi gano'n nagbibitaw, but kung pwede pa tayo, magbibitaw lagi yan. Talaga naman. Diba? Ito, andyan yan, bago pa siya sa cock house. Nakita niyo naman siya eh. After ng mga laban namin, wala naman siya sa may sahig eh. Hindi naman siya nanunugal dun or nag-whatever it is. Sa cock house siya. Getting ready now for the next fight. So ang Ganun siya hands-on talaga. So bali That's one of the secrets na I can say na baon ni Erpat. bali yung pinakasikreto ng sagupaan ni Sir Idol Is the Patrick. system. talaga. Walang sikreto. Walang sikreto. Napaka-technical Walang sikreto. ng sistema ng Yun. Hindi siya ganun ka-technical. It's easy to follow but it's it's easy to follow. It not depends. that easy to parang nasa tao kasi talaga. Hindi depende pa rin ko sa masabi tao. sa words yung ano eh. Hiyang. Yung dedication eh. Kung Diba paano mo yun? i-apply. Paano mo i-apply eh? Di ba? It is the way you apply it, yung sistema ng sagupaan. It works through the feeds. Marami nga nagtatanong sa akin, ano bang hinahalo nyo pa sa patukan ninyo? Wala na. Simple Sabi lang. ko, simple lang. Ang dami na namin mga naging students or mga graduates, I call them, from yung sa schooling natin or parang grand seminar ng sagupaan, which we hold sa farm. Lahat siya nagulat na, why? Wow. Simple lang pala. But, good results. Ang dami kong testimony sa Facebook page namin na sinasabi nila, yung pagiging simple ng pagpapakain ng manok, mas madaling sundan. Kasi wala ka ng halo-halo eh. Wala ka na kung ano pa ilalagay mo eh. Diba ito lang, all Yun na yun, natural. as is na. As is na. Diba? Nag-iiba na lang kami ng ratio ng grains, nag-iiba na lang kami ng ratio ng grains over pellets, diba? Yung mga ganun na, doon ka nag-a-adjust na lang. Diba, bo? Siyempre, yung mga exercises, we still go through that, yung mga hand spar, yung mga pagpa-flying pen, sparring, natural, diba? The Yung basic, conditioning na yan. the conditioning style pa rin. Ano ba yung duties and responsibilities mo din sa farm, sir? Sa farm tayo dito Ikaw is ba of hands-on? course to help out Hands-on? dad, Mm-mm. to make things tumutulong sa kanya, to check out yung mga kung yung mga pinapagawa niya sa mga tropa natin doon nagagawa. 'Di ba? And basically the basic farm responsibilities, pag andun kami mag-ama. Kasi sa akin bonding namin mag-daddy yun eh. Yung sa farm na mismo. Oo. I'll be honest, sometimes Kasi pagdating minsan sa tatampuan din kami, but pag sa farm tawa kami ng tawa lang, 'di ba? Naikwento mo nga sa amin kanina No. na pagkadating dun sa manok, tinatanong ka pa kung ano tingin mo dyan. Minsan ikaw, anong tingin mo yan? Ito. Oo. Bilang pag hindi siya ganun, hindi, mali ka. Oh, ha? Bakit? Diba minsan may laba pa. Oo. Galing nung yung pula, ganun. Gagalingan ka doon, mas magaling na sa ilalim. Pero kita mo sa kanya, bakit? Yung palo nung gusto mo, hindi naman umaabot eh. Yung nasa ilalim, isang sungkit ang tinamaan na yung pula mo. Tama. Oh. Tama. Di ba? Sabi yung ganun eh. Kaya mapapansin niyo kasi minsan may tatanong sa akin, o baka tanongin niyo rin, ano bang favorite bloodline? Wala namang favorite bloodline eh. All is good. It's about the selection. Selection talaga. Selection talaga. Because if I can run down through the years, dito, mga na-experience ko, natatandaan kong maging mga breeders, naging kaibigan namin hanggang ngayon. Di ba? Andyan si, unang-una tandaan ko, I cannot forget, si Kuya Boy at Season, anak ng Tito Ito Season, Bacolod. There was a time, tatanda ko, si Kuya Boy ito, natutulog pa sa bahay namin sa Antipolo noon. 'Di ba? Ang farm kasi namin noon na before yung Antipolo farm, 'di ba? Sabi ko Guerrero. Baga nagkaroon kami ng farm noon sa Maginoo Street. Sa Biluna. Mayroon kaming nagkaroon si Daddy noon ng ng townhouse. Nirenta niya yung tapat na lupa.
Eh, ang problema nandun, nirereklamo kami ng barangay, napakaingay. Dahil Puro tilaok. Pagka umaga, tilaok. Ito nakakatawa. Kung pamilyar po kayo sa yung island ng Kalayaan Avenue, doon kami nagbibitaw nun. Talagang... Nakikibitaw lang si daddy nun. Ganun yan. Lumaki-lumaki. Ang isang magandang unang farm namin nun was in SS Village in Marikina. Medyo okay na yun. Gumanda na. Sa ngayon, saan na ang farm? Ngayon, ang main farm ng Sagupan na we now have in San Pablo, Laguna, which we have for like years na. And then yung sumunod namin yan is the one in Suplang. Kapitbahay namin sila AEJ, kakatabi kami yan nila Arnold. And there's a new one now na I'm very busy with na inaayos ko ngayon is the one coming out in Tagaytay. Coming soon yan. So, ang Sagupaan ba, sir? Ito marami talagang nagtatanong eh. Ang Sagupaan ba ay nagko-commercial breeding? Willing ba silang mag-share ng We are willing to share but again, hindi kami full commercial as of now. But we sell, kagaya ng early birds namin, we sold like 100 lang. Sabi natin, tama na muna. Because ang dami rin naman laban naman kasi. We don't hide the fact na we get some of our birds pa rin from our good friend Tito Bebot. Diba? Pati nga sila Volter, sila Michael, yung mga satellite ng Tito Bebot, we also get from them. But bukod dun, totoo naman talaga na we also have our own breeding na ginagamit din namin. Kung sino ang naselect ni Daddy, yun ang gagamitin. Diba? Ganoon pa rin siya. Iba't ibang bloodline ginagamit. Actually, mga breeding namin yun is what Dad wants. Diba? Hiyang na kami, gusto niya yung style ng mga unang-una namin kina Tito Bebot. So, yun na lang. Yun lang nire-replicate ko na lang. The materials are also from Tito Bebot. So, isa na lang. Diba? But, alam niyo naman ang breeding. Maski champion to champion ng pamilya na yan, mag-breed kayo isang daan, di naman lahat ng 100 super. Tama. Pa rin yan eh. Kaya meron lalabas na mahina. Meron pa rin. Ganun talaga. Hindi mo maano eh. So, talagang refined yung mga piling-pili talaga. Piling-pili talaga eh. Piling-pili talaga eh. Kaya, kagaya itong this December, we're planning to release again yung mga bull stags. Di ba? And then, certain number lang yan for the expo. Bago, tigil na naman yan. Tigil na naman. Kaya minsan marami pa di ba? So, that's how it is eh. Kasi tayo dito, hindi naman full commercial. So, but, as much as possible, we do our best to help yung mga gusto magkaroon ng linya rin naman namin. Lalo yung mga talagang gusto mag-start ng pagmamanok. Oo. We also sell yung mga material namin. Materials. Ng mga mga lines na andun. Kompleto naman tayo dun eh. We're very willing to help. Itong conditioning, breeding mula sa sir, ito ba ay matututunan nila doon sa schooling nyo? Oo. So, imbitahin nyo sila, sir, para doon na... Tawag dito. Kasi actually, too late na mag-invite ngayon, but kasi this coming November 20 and 30, andyan yung batch 6 ng Sagupaan na namin. Okay, sorry, I'm magamit sa YouTube yan, but Sagupaan na lang. Grand Seminar, tawag na lang natin, para safe. Seminar, Grand Seminar. It's a 2 days Grand Seminar we do, na andun na rin may hotel na, pagkain, umaga, tanghali, hapon, andun na lahat. Tawag dito, a chance to know other people from the same industry. And then, of course, not only to teach, but more of to share what we have, what we do to the others. Kung magamit, magawa nila, thank you so much. Pag hindi, okay lang, kaibigan pa rin naman tayo. So, paano ba magpa-reserve ng slot? You go through our Facebook page, and andun yung number ko na isa na, which I use for that particularly, and of course, yung aking mga kapartner, mga kaibigan, si Oliver Osorio, Jolo Lozanes, dito, and then tumutulong sa instructional gaffing din, si Mark Cruz. So, all in na yun, talagang andun na lahat. Full and package then, of course, si Doc Andrew Bernardo, nandyan yan. He's our Sagupan veterinarian ever since the company started. Doc Andrew Bernardo. Okay. Even when we had TV shows, we had segments together talaga. Doon sa schooling na yan, Sir Tony, lahat ng factor ng pagmamanok, yung breeding, yung selection, tsaka yung conditioning, lahat sa breeding para para iba-iba rin, 'di ba? I have guests. Kaya this coming ang guest ko si Alex Bocol. Si Engineer Alex Bocol ng Solid Line Game Farm sa Iloilo. Good friend of mine and very good breeder also. Siya ang guest speaker namin. Lahat ng ito matututunan nila sa schooling. Yes, andun din. Kaya kung gusto nilang matuto, mag-enroll sila. Yes. So, pwede ba natin silang bigyan ng kahit konti lang about breeding dito sa Larga na podcast? Okay. Kahit konti lang. Well, tawag dito, of course, sa breeding, mga magiging tip ko lang naman is to really start with the right materials. Go to reputable breeders. I'm not saying na kami lang. Ang dami niyan. Diba? Think of what you want and really save up for it
and invest on something. Pinaka-importante yun. Iba kasi yung ano mo pag ininvestan mo talaga eh. 'Di ba? Kasi ang dami magagaling na manok. 'Di ba? So nasa sayo ngayon 'yan. Kasi parang isang sabi sa akin nakwento sa akin ni Jerry Escalona, who was one of my good friends and naging speaker namin sa ang isang manok, pag lumabas na sa farm ni Pedro yan, pag nasa yan, ikaw na yan eh. Pag na-breed mo yan, that's your line already. So ano bang gusto mo? Iba kasi sa atin, ang galing, winner. Galing kay Pedro, galing kay ganito. Eto na yun. Hindi eh. Hindi ganun kasimple. Alamin mo kung ano talagang gusto mo. And invest. Yun ang importante, you invest. You invest on if you really want to start in breeding, invest. Yes. And think hard about it talaga. So, kung talagang tutuloy mo ba to, talagang sisiryosohin mo kasi hindi biro yan. Mahal. Ang mahal, magastos yan. So ayan na mga senyores, sa lahat ng mga viewers natin sa Lagi na Podcast, kung gusto nyo pang matuto about breeding ng sagupaan, mag-schooling kayo. Breeding, lalo dito kasi kukunti lang ito dito. Kasi kung dito i-discuss natin abutin napakahaba ng mahaba ito. Sa breeding side kasi we have our own baga style, andun yung mga guests natin gano'n, di ba? So we share. Kasi ang isa school ng Sagupan ng Sagupanis, ayoko yung parang nagtuturo ka. Tama. Di ba? Akin, I always tell them, we are sharing what we are experiencing, what we have experienced. And also, ibang mga kasama namin, they also share what they know. Kung saan ka sumut, doon ka. Diba? And then, marami nag-aabang. The next day is when my father speaks more about now yung style ng selection niya. Ganyan. Diba? Yung mga tips niya na. Mas hands-on talaga. Speaking of selection, Sir Tony, kahit konti lang din dito sa Lagi na Podcast. Selection naman, dito, it's not always yung mataas mag-break. It's about more of like who cuts better, who delivers that little blow quicker and earlier. Yan ang mga hinahanap natin. Yung talaga nagbibigay ng palo maayos at talagang kumakat ang manok. Kaya sabi ko nga, not always na porket mas mataas siya, magaling na eh. Minsan di ba may ganun tayo na yung mataas mag-break, ang galing. No. Tsaka nakadepende sa taste ng kung ano yung pinaka gusto mo. Cutting may cutting, saka yung angat basarado, may iba pa nga gusto ni Daddy rin ngayon, yung mga nag-aabang din na pagpapalagpas, hindi yung parang pag naunahan sa break aabulin niya kasi mapipiling ganyan eh. Kaya nga yung mga lines namin ngayon pag nagse-select, lalo yung mga cardinal lines na ginagamit namin ngayon at binibreed, andun yung style nila na lalagpas si kalaban, follow up niya. Diba? So, yung mapasensoso, yung iba-ibang fighting style nagpapalagpas siya. Diba? Iba-ibang fighting eh. Kasi nag-iibang laban ngayon eh. Dati ako, nung kabata ako, nakita ko nung marami pumpiyangan sa taas, may patay na eh. Ngayon, hindi eh. Pag wala kang ganoon sa baba ngayon. Walang follow-up. Wala kang follow-up na matindi sa baba ngayon, pwede ka pa matalo eh. Diba? So, dapat kayong mas kumpleto na manok mo eh. So, andun yung challenge na nothing stays the same. Nag-iiba lagi, pati sabong. Ano masasabi ko lang. Hindi ko ma-expound masyado kasi haba. Saka syempre, kung gusto talaga you can join us sa Sagupanan namin. Grand Seminar. Grand Seminar. 2 days lang yan. 2 days yan. 2 days lang. Sa farm namin ginagawa mismo. Sir Tony, as a breeder, sino yung bukod sa inyo, sino yung ibang breeder na pinaka-bagaling para sa inyo? Well, obviously, I can tell you right now. Siyempre, walang iba, si SF. Diba? Si Tito Bebot. Talagang hiyang at andun yung style na gusto talaga na manok ni father ko na ginagamit namin ngayon. Kaya nga, it's yung style na ganun, materials, bloodlines na ganun, we now replicate it sa Sagupan. Actually, we've been breeding the same style or lines, for the past 3 years already. Kaya galing nga rin ako doon, kuha ko materials sa kanya, and kaya may mga palayang Sagupan. But ako totoo lang ayoko naman kasi ang dami ko rin kaibigan na naging breeder na nakasama namin. They have their own good birds at their own, magagaling naman talaga. But if I'm talking about today, I can say that for me, paborito ko talaga ngayon is, and style naman talaga. I've been a Kelso guy ever since. Ayan, Bebotoy. Yeah. So sa pagdating naman sa pit, sir, sino ang iniiwasan nating makalaban? Sa pit, honestly, walang iniiwasan si Daddy. Actually, wala.
Si daddy gusto niya bangga. Siya ata Siya iniiwasan. naghahanap. Siyang Hindi, iniiwasan. walang biro mga kaibigan. Pare, wala. Si dad, Laban sa lahat. pusta mo ko or ibangga mo ko sa may pusta, sa yung yung talagang, kasi pag sabi mo may pusta, may pangil yan eh. Di ba? Yun ang gusto niya, bangga. Ever since yan. Ever since. Even when he was starting, tatatandaan ko noon nagka-hakfight pa lang siya dito noon, ang hinaharap niyang kalaban noon sila Shoson. Yung mga taga-batayan, yung mga abuhin ng mga manok noon. Kaya kung hindi niya nasigunan yan, yun naman gusto niya mabangga sa magagaling. Kasi para makita niya, sabi niya, para makita mo ano ang kulang ng manok mo, anong kulang ng sistema mo. Na pwedeng i-improve pa. Doon na-develop yung sistema ng sagupaan sa sipag at tiyaga. Because he wanted to see what's wrong with the system, then correct it. Tama, Wrong, correct until hindi mo perfect yan. Hindi mo But at perfect least, yan eh. Nag-improve. the percentage of winning is Mataas. Para kay Sir Tony, partner, ang hinahangaan niyang breeder, isang hinihingaan niyang breeder, si Sir Bebo Tuy. Actually, marami naman ako hininangaan. Mga kaibigan ko, parang I can also say, Joey Salansang, is a very good friend naman. Pero isa lang ang... Pero isa ito na kanina eh. Ngayon, muna si active kasi right now we're working with Tito Bebot. So, Yes. yan. Pagdating naman sa pit, kung Laban sino sa yung lahat. iniiwasan, so wala Wala iniiwasan. naman. So laban sa lahat. Yun nga, may mga nagsasabi nga, it's sagupaan against everybody. Yes. Di ba? Dahil, kung baga gusto niyo nang i-avoid. Okay. Diba? Ayaw niyo nang, pwede wag yan. As much as possible, huwag makalaban, sir. Ito lahat ayaw. Lahat ng makalaban dito ayaw lumaban dito. Well, iiwasan. Si Idol talaga, Patrick Antonio. With Boss Vincent, sino ang ayaw na ayaw mong makatapat? Si Patrick pa din ang ano sa akin. Sino po ba yung hinahangaan nyo na breeder? Yung sa tingin nyo magaling, bukod po sa inyo. Meron, madami-dami rin, pero number 1 na hinahangaan ko si Patrick Antonio. Kasi talaga magaling. Siguro yung iniiwasan rin halos ng lahat, si Patrick Antonio, Siya pa rin. Sir Patrick, si Idol. Sa industriya, syempre meron tayong mga iniiwasan. Sa'yo naman, sino naman ang pinaka-iniiwasan mo na isang tao sa pit na makalaban? Eh, siyempre, isa pa rin, yung Idol. Patrick Antonio. Ako, bata pa lang ako, idol natin lahat. We would agree. Siguro yung Patrick Antonio. Isa na ino-no-fight natin. Ayoko siyang kalaban. Walang iba kundi si PA, si Patrick Antonio. Bigan ko yan, pero isa kasing karangalan na makalaban si Patrick. Tama. Sa totoo lang, kung tatanungin mo ako bakit gusto ko pa siya makalaban, gusto ko. Kasi isang karangalan makalaban mo ang isa sa pinakamahusay magmanok sa Pilipinas. Di, siyempre, tumabla ka lang sa kanya, karangalan mo na. Diba? At eto na lang, sir. Ano yung pakiramdam o feeling mo na iniiwasan ka ng lahat sa pit? Hindi ko masasabing proud, hindi ko masasabing yabang, more nervous. Kasi pag nasilat ka, daming tuntua. Yun lang So, talaga pakiramdam drawback ko, na, no? nervyos. Nervyos. Pag umaakyat kami dyan, pag manok na namin o pag yan si airpot, siyempre andyan yung nervyos mo na, oh, shucks, di ba? Kasi Malaki parang, ang expectation ng mga malaki tao. expectation eh. lahat ng mata ng tao nandun Nasa sa manok sa'yo. ng Oo. Kasi halos lahat ng ayaw Kasi makalaban. pag natalo minsan, parang feeling mo, ang daming nadamay sa'yo. Parang pasan mo lahat sila. Pasan lahat eh, lahat. Pag natalo ka pa, pag liyabado tayo. Pag nag-ugungan na sa bukan, aray ko po, di ba? Parang It's part of the game. Pero sa akin, to base everything, pag tuwing lumalaban namin, andun yung nervyos. Andun yung nervyos. Karga mo yan eh. Hindi para, di ba? Sige. At pag ano na lang ang may advice mo sa mga katulad naming baguhan dito sa industriya ng Dito ko'y sport baguhan natin? kayo naman. Sa mga nagsisimula ito lang. Nagsisimula. Let's keep it very simple, straight to the point. Invest. Diba? And always choose quality over quantity kung magbe-breeding ka. Diba? Yun naman. And then, basically naman eh. Saka wag mong pasukin pag hindi kaya ng bulsa. Tama. Mahirap yun. Di ba? Papasubukan yan. Yung mga ayaw mag-breeding, mga talagang palaban dyan, wag ipusta ang pamalengke. Tama. Di ba? Baka pag uwi mo, hampasin ka ng kalidero ni Mrs. Dating linya nila yan, sir. Wag mong ipusta ang pera pag wala sa bulsa. Tama. Totoo naman eh. Pati father ko rin eh. Kaya until now,
a lot of people know me, I don't bet big. I just bet what I have. Gusto ko pasalamatan ang larga na. Lalo sa inyong dalawa. Maraming Jello salamat po. and Chu, tayo dito. It's so much fun having me here sa inyong podcast. And of course, sa mga nanonood, please like and subscribe dito po sa itong larga na. And isama nyo na rin po yung Pangdiin TV. Yan. Aking YouTube channel. Pangdiin TV naman po yan. TV. So, we have like mga interviews din doon, mga stories about my dad and something else. But of course, don't forget Larga Na. Maraming salamat sa bubo ng Larga Na. Yun, at bago natin tapusin ang ating programa, so dito muna tayo sa napakagandang portion natin dito sa Larga Na Podcast. Batian portion. So syempre, nandito yung mga viewers natin, yung mga subscriber natin na laging nanonood. Tuwan-tuwa sila pagka nababati. Tama. Batiin mo na. Sige, unahin natin sa ating YouTube channel si Raymundo 08 Firebird, always watching your show. Sana si Sir Jap Gagalak naman, Tonyo and Mika GF. Sila Tonyo. At eto si Ray Mart. Si Ray Mart. Nice info. I will be there at SMX. Oy, malapit na pala. Malapit na pala to. Coming soon na yun. This coming Breeder Festival. This coming December 19, 20, and 21, magkita-kita tayo dyan. Ha? Isa sa pinakamalaking Gameful Expo. Yes. At meron tayong nagpabati, nag-shoutout, nag-comment. Ang ganda noon, online makakabili. So ito yung sinasabi nating e-commerce natin, yung online selling natin ng Philippine Breeder Festival. Tama. Ito naman from Ernesto. Wish ko sana mabigyan ni Idol Atong or Bibo Enriquez, sana makarating kay Madam Deltaman, Madam Mildred. Maraming nagangad talaga ng mga ito yung wish ko ngayong Pasko ay manok ni wish ko lang. Meron pa si Chad Perez to, panigurado. Shout out mga senyores. Oy, mga senyores. Shout out sa inyo. Ayan kay Sam Sales. Kudos to Sir Mig, Sir Chu, and Miss Mildred. I wasn't expecting this topic to be interesting, but the way the interviewer and guest presented and responded to it was so much smooth. At ang galing ng diskarte ni Miss Mildred sa promotion, marketing for such male-dominated events to be very successful. Ayan, mabuhay ang Larga Na Podcast at maraming salamat for keeping the Gameful industry strong. Missing our sport and adrenaline from Los Angeles and Bakersfield, California, with love and our passion. Maraming salamat. Nahirapan ako dun. Sam Sales o Sam Sales. Haba nun. Haba nun. At eto po, galing kay Jeff D. X4L. Ayan, Sir, si Mr. Dicky Lim and Baha Mitra, sana ang ma-interview. Ayan, si Nene Abelio, Attorney Ryan Abredical. More on mga guest na pwedeng natin dito. So madami pang iba. Doyet Lapido, salamat ng marami mga kalarga, pang-alis ng homesick sa ang podcast nyo. So lahat naman po yan na susubukan natin madala dito. Sana. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga sponsor, partner. Ating sponsor. Kakagaling lang natin kagabi. Ayun, pasalamatan natin syempre ang Ihaw Express Grill and Car Wash. Syempre, located yan sa 50 Amang Rodriguez Avenue sa Santolan, Pasig. Ayan, at napakaganda po ng kanilang malawak. Talagang mag-i-enjoy kayo. Oo, napakasarap ng ihaw-ihaw. Partner, talaga namang pwede tayo. Nakakagutom yun. Ang pinakamahalaga yung partner, napakalamig ng beer. Napakalamig ng pail dyan. At syempre ang ating Pilipinas Purified Water. Ayan, yun naman. Ito po ang tubig na talaga namang nagpapalakas, pampawi ng uhaw sa mga gustong umorder. Ayan, dyan po ang ating contact number, ang 0998-963-9303. At syempre, pasalamatan natin partner ang ating guest, Sir Tony. Maraming salamat. You're very welcome. Salamat din sa lahat ng mga sumusuporta na Larga Na. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Larga Na. Maraming salamat sa inyo.